Sa unang tingin, ang Santa Monica City Hospital ay isang moongang pag-asa sa gitnang siyudad. Ang neon na ilaw nito ay tila isang pangakong nagbibigay buhay at nagpapagaling sa sinumang nangangailangan. Sa araw, abala nga pasilyo nito sa mga taong nakmamadali, sa mga doktor na naglilitas ng buhay at sa mga pamilyang umaasa. Ngunit pagsapit ng gabi, isang ibang uri ng katahimikan ang bumabalot dito. Isang katahimikang mas mabigat, mas malakit, na tila may itinatagong anino sa bawat sulok na hindi kayang abutin ng artipisyal na liwanag. Dito sa ospital na ito nagtatrabaho ang magpinsang sina Leo at Marco. Dalawang nurse na ang buhay ay malapit ng magbago magpakailanman. Si Leo, ang mas matanda sa dalawa, ay isang taong may dedikasyon sa kanyang propesyon. Bawat kilos niya ay may sukat at bawat desisyon ay pinag-isipan. Para sa kanya, lahat ng bagay ay may lohikal na paliwanag. Sa kabilang banda, si Marco ay mas mapusok, mas pinairal ang damdamin kaysa isipan, at sa mga nagdaang linggo, palagi siyang tila balisa. Ang kanyang nga mata ay laging may bakas ng pag-alala na pilit niyang itinatago sa likod ng ngiti. Isang gabi, habang tinatapos nila ang kanilang shift, hindi nila maiwasang pag-usapan ang bulong-bulungan na kumakalat na parang sakit sa buong ospital. Isang sanggol na naman daw ang nawawala. Ito na ang ikatlo sa loop lamang ng 2 buwan. Walang opisyal na anunsyo, walang investigasyon na isinasa publiko. Ang sabi ng management, personal na usaping ng pamilya o kaya'y procedural error sa paglilipat ng pasyente. Ngunit alam mga staff ang katotohanan. Naramdaman nila ito sa hangin, sa matitigang punong takot sa isa't isa, at sa mga inang umiyak ng tahimik sa kapilya ng ospital. Leo, hindi na ito tama, bulong ni Marco habang nagpupuna sila ng kamay sa staff lounge. May kakaiba talagang nangyayari dito. Tinitigan ni Leo ang kanyang pinsan. Nakikita ang tunay na takot sa mata nito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Marco, baka nakataon lang ang lahat, sagot niya. Kahit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may isang bagay na karumal-dumal na gumagapang sa mga pasilyo ng Santa Monica City Hospital, isang bagay na hindi may paliwanag ng aham, at malapit na silang masilo sa madilim nitong lihim. Hindi pa man sumisikat ang araw, tapos na ang isa na namang mahabang shift para kina Leo at Marco. Ang artipisyal na liwanag ng ospital ang nagsilbi nilang araw at buwan, at ang tunok ng mamonitor ng puso at mahinang daing ng mga pasyente ang kanilang naging musika. Habang isinasalin ni Leo ang tungkulin sa susunod na shift ng mga nurse, hindi niya maiwasang mapansin ang kanyang pinsan na si Marco. Nakatayo ito sa isang sulok, nakatitik sa kanyang cellphone na tila ba ang buong mundo niya ay nakapalop sa maliit na screen niyon. May kakaibang kabas sa dibdib ni Leo sa tuwing nakikita niyang ganito si Marco nitong nakaraang linggo. Ang dating masayahin at palakaibigang pinsan niya ay naging malihim at laging balisa. May tinatago ito, sigurado siya, isang lihim na unti-unting umuubos sa kanya. Marco, ayos ka lang? Kanina ka patahimik? Tanong ni Leo. Sapat lang ang lakas para marinig nito. Nagitla si Marco, mabilis na ibinulsa ang cellphone. Ayos lang, pinsan. Pagod lang siguro sa duty, sagot niya. Pilit na ngumingiti, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mata. Bago pa man makasagot si Leo, 2 lalaking naka-plainclothes ang pumasok sa nurse station. Ang kanilang tindig at ang paraan ng kanilang pagmamasid sa paligid ay hindi pangkaraniwan. Hindi sila kamag-anak ng pasyente. Hindi rin sila empleyado ng ospital. May dala silang autoridad na tila isang malamig na hangin na biglang umihip sa mainit na pasilyo. Sino sa inyo sina Leo at Marco Villanueva? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat. Nakatinginan ang lahat ng nurse. Itinuro ng kanilang head nurse ang dalawa. May pagtataka sa kanyang mukha. Ako po si Leo at siya si Marco. Bakit po? Matapang na tanong ni Leo. Kahit na nagsimula ng kumabo ng malakas ang kanyang dibdib, hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, lumapit ito at ipinakita ang isang papel na may selyo ng pulisya. Inaanyayahan namin kayong sumama sa presinto para sa ilang makatanungan. Ang salitang inaanyayahan ay tunog formal, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay isang utos na hindi maaring tanggihan. Nagsimulang mamutla si Marco. Teka, anong kaso? Wala kaming ginagawang masama. Bulalas niya. Ang boses ay nanginginig. Lumapit ang isa pang lalaki sa likuran nila. Narinig ni Leo ang malamig na kalansing ng boses. Ang tunog na iyon sa gitna ng pamilyar na ingay ng ospital ay isang bangungot.
May karapatan kayong manahimik, sabi ng pulis habang ipinoposas ang kanyang nga kamay sa likod. Ang makasamahan nila ay napasinghap. Ang sismis ay naging isang palabas na nasasaksihan ng lahat. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa hipit ng bakal sa kanyang mapulso. Habang kinakalatkat sila palabas ng ospital na nagsilbi nilang pangalawang tahanan, nakita ni Leo ang manaktatakang mukha ng kanilang katrabaho. Ang iba ay may halong awa, ang iba ay may pahuhusga. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya si Dr. Alcaraz na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang mukha nito ay walang emosyon. Ang mata ay malamig na nakatitik sa kanila. Isang titik na hindi niya maintindihan. Ngunit nakpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Ang biyahe papuntang presinto ay isang malabo at nakabibinging karanasan. Ang ingay ngang sirena sa malayo at ang pag-usap ng mga pulis sa radyo ang tanging maririnig. Si Marco ay humihigbi sa kanyang tabi. Paulit-ulit na ibinubulong, "Hindi ko sinasadya, Leo, maniwala ka." Ngunit hindi maintindihan ni Leo kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagdating sa presinto, agad silang ipinasok sa isang maliit at malamig na interrogation room. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay nakakasulasok. Isang pulis na may makapal na bigote ang umupo sa kanilang harapan. "Gross negligence resulting in the disappearance of multiple infants." Sabi ng pulis, binabasa ang nakasulat sa isang folder. "Iyan ang opisyal na reklamo laban sa inyo. Isinampa mismo ng pamunuan ng Santa Monica City Hospital." "Impossible," sigaw ni Leo. "Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. 10 taon na akong nurse. Ni minsan wala akong record ng kapabayaan. Ang sistema ng ospital ang may problema, hindi kami." Ngunit ang kanyang masalita ay parang hanging dumaan lang sa tanga ng investigador. Matapos ang walang kwentang pagtatanong, itinapon sila sa isang holding cell. Ang selda ay masahol pa sa kanilang inaasahan. Madilim, mamasa-masa, at ang amoy ng pinahalong pawis at kawalan ng pag-asa ay tumatagos sa kanilang mga damit. Umupo si Leo sa malamig na sementadong sahig. Pinipilit na ayusin ang kanyang isipan. Paano nangyari ito? 1 minuto. Isa siyang respetadong nas. Sa susunod na minuto, isa na siyang kriminal. Sa matang batas, niyakap niya si Marco na patuloy sa pagiyak. "Tuman ka na, Marco. Malalagpasan natin to. Kailangan nating maging matatak." "Kasalanan ko to, Leo," sabi ni Marco sa gitna ng kanyang ngahikbi. "May mabagay na hindi mo alam. Nga bagay na ginawa ko. Natatakot ako." Bago pa man makapagtanong si Leo, isang gwardiya ang humampas sa rehas. "Villanueva, may bisita kayo." Pumasok ang kanilang pinsan, si SPO1 David na naka-uniforme pa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala at pagkalito. "Diyos ko, Leo, Marco, anong nangyari?" tanong ni David. Ang boses ay halos pabulong. "Totoo ba ang maparatang sa inyo?" "Hindi, David. Alam mo yan. Peke ang lahat ng ito. Isang malaking palabas." Sagot ni Leo. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Hindi ko maintindihan," sabi ni David habang kinukuskos ang kanyang noo. "Tiningnan ko ang paunang ulat. Napakabilis nga pangyayari. Masyadong malinis ang pagkakaturo sa inyo. Masyadong malakas ang pressure mula sa itaas mula sa opisinang mayor para masolusyonan agad ang kaso nga nawawalang sanggol. At ang pamunuan ng ospital, lalo na si Dr. Alcaraz, ay buong-buo ang kooperasyon sa pulisya. Sila mismo ang nagbigay ng pangalan ninyo. Ang pangalan ni Dr. Alcaraz ay muling nagbigay ni kilabot kay Leo. Ang malamig na titik nito kanina sa ospital ay biglang nakaroon ng mas madilim na kahulugan. "David, tulungan mo kami." Pakiusap ni Marco. Kumakapit sa rehas na bakal. Wala kaming ibang malalapitan. Tumingin si David sa kanyang pinsan. Ang kanyang mata ay nagpapakitang tunggalian sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang pulis at ng kanyang pagmamahal sa pamilya. "Makinig kayo," seryosong sabi niya. "Huwag kayong maksasalita kahit kanino. Huwag kayong amen sa kahit ano. May mali dito. May malaking mali. Susubukan kong silipin ang buong file ng kaso ninyo. Hahanapin ko kung ano talaga ang nasa likod nito. Pangako yan." Pagkatapos nun, umalis si David. Iniwan ang magpinsan sa mas malalim na kadiliman. Mayroon silang isang kaalyado. Ngunit ang kalaban na kanilang hinaharap ay tila isang dambuhalang halimaw na hindi pa nila nakikita ang tunay na anyo. Ang tanging alam nila, sila ay nasa tiyan na nga halimaw at ang bawat segundo ay maaring ang kanilang huli. Lumipas ang oras na parang isang mabagal na laso na gumagapang sa kanilang maugat. Sa loob ng selda, ang tanging liwanag ay mula sa isang madilaw na bumbilya sa pasilyo na tumatagos sa mga rehas. Lumilihang nga aninong tilam nga multo sa pader.
Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy kalawang at alinsangan. Si Marco, matapos ang walang katapusang pag-iyak, ay nakatulog sa isang sulok. Ang kanyang pahinga ay mababaw at putol-putol, tila binabangungot kahit gising. Ngunit si Leo ay nanatiling gising. Ang kanyang isip ay isang magulong karerahan ng matanong na walang sagot at makatakot na hindi niya masabi. Paulit-ulit niyang binabalikan ang mapangyayari. Sinusubukang hanapan ng butas ng isang maliit na detalye na magpapaliwanag sa kanilang sitwasyon. Paano sila naituro? Sino ang may galit sa kanila? Ang imahe ni Dr. Alcaraz na may malami na mga mata ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, isang boses ang bumasak sa katahimikan. Ang pagtulok ay isang luho sa lugar na ito. Sabing boses, kalmado at banayat, na lalong nagbigay ng kilabot. Napalingon si Leo sa pinakamadilim na bahagi ng selda. Doon, nakaupo sa sahig na tila isang anino, ay isang babae. Ngayon niya lang napansin na may kasama pala sila. Nakaupo ito ng tuwid, ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Ang kanyang makamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang tuhod. Ang kanyang postura ay hindi nagpapakita ng takot o pagkabalisa. Sa halip, mayroon siyang aura ng pagtanggap na parabang matagal na niyang inaasahan ang mapunta sa lugar na iyon. Siya si Isabel. Kanina ka pa ba diyan? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagkagitla. Ngumiti ng bahagya si Isabel. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Mas matagal pa sa inyo. Nakita ko kayong dumating. Nakita ko ang takot sa mga matang kasama mo at ang galit sa iyo. Hindi nakasagot si Leo. May kung anong hiwaga sa babaeng ito na nakakabahala. Ako si Isabel. Pagpapatuloy niya. Isa akong kumadrona. Ang salitang kumadrona ay tila hindi nababagay sa madilim na seldang iyon. Bakit ka nandito? Usisa ni Leo. Tumingin si Isabel sa kawalan. Ang kanyang nga mata ay tila nakikita ang nga bagay na hindi nakikita ni Leo. Dahil sa isang sanggol na hindi ko nailigtas. Isinilang siyang malusok at malakas. Ipinagkatiwala siya sa akin kanyang ina. Ngunit kinabukasan, wala na siya sa kanyang duyan. Walang bakas ng pagnanakaw. Walang sirang bintana o pinto. Naglaho na lang siyang parang bula. At sino ang huling humawa sa kanya? Ako. Kaya heto ako. Ang kwento niya ay isang malamin na tubig na ibinuhos sa mukha ni Leo. Parehong-pareho sa kanilang sitwasyon. Isang imposibleng krimen. Isang imposibleng paliwanag. At sila ang ginawang sagot. Isang sindikato. Mabilis na sabi ni Leo. Kumakapit sa tanging lohikal na paliwanag na naisip niya. Isang sindikato na kumukuha ng masanggol para ibenta. Umiling si Isabel. Ang kanyang ngiti ay tuluyan ng nawala. Ang masindikato ay nakiwan ng bakas, gaano man kaliit. Ang masindikato ay nangangailangan ng pera. Ang makumukuha sa masanggol na ito, iba ang kanilang pakay, iba ang kanilang gutom. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leo. Nararamdaman ang pagtaas ng kanyang nga balahibo. Lumapit ng bahagya si Isabel. Ang kanyang boses ay naging isang bulong. Nakalimutan ng nga taga-siyudad ang malumang kwento, ang nga babala na ating maninuno. Para sa inyo, ang nga ito ay katang-isip na lang, panakot sa mga bata. Pero sa probinsya, sa mga lugar na hindi pa lubusang nasisilaw ng inyong mailaw, alam namin na sila ito to. Sino? Nagising si Marco sa kanilang pag-usap. Umupo siya at nakinig. Ang kanyang mamata ay malaki at puno ng takot. Ang manilalang ng gabi, sagot ni Isabel. Ang maanino sa bintana na naghihintay sa iyan ng bagong silang. Hindi sila matao, hindi rin sila mahayop. Sila ay masinaunang nilalang na ang tanging pagkain ay ang kadalisayan ng isang batang walang kasalanan. Naamoy nila ito. Nararamdaman nila ito. At sa tuwing may isisilang, para silang maasong gubat na naamoy ang dugo, napailing si Leo. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Magkwentong barbero, may mas malalim na dahilan ito. May taong nakmamanipula sa lahat. Talaga ba? Tanong ni Isabel. Ang kanyang mamata ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Leo. Sa mga gabing nawala ang nasanggol sa ospital ninyo, wala ba kayong napansing kakaiba? Isang biglang paglamig ng hangin sa nursery. Isang kakaibang amoy. Parang pinahalong bulaklak ng kalachuchi at nabubulok na laman. Nga asong kahol ng kahol sa labas na tila may nakikitang hindi ninyo nakikita. Natigilan si Marco. Paano mo nalaman? Nanginginig niyang tanong. Noong gabing nawala yung huling sanggol, naalala ko, biglang namatay ang ilaw sa pasilyo namin. Tapos may naamoy nga akong kakaiba. Akala ko galing lang sa basurahan. At yung naaso sa labas ng ospital, ang lakas na tahol nila. Dahil nandun sila, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay tiya at walang pag-alinlangan. Naghihintay.
nagmamasid, hinahanap ang tamang pagkakataon. Hindi, git ni Leo. Tumayo siya at naglakad-lakad sa maliit na espasyo. Huwag mong lasonin ang isip ng pinsan ko sa mga pamahiin mo. Kailangan namin ng totoong solusyon. Hindi nang makwentong multo. Umarap sa kanya si Isabel. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng awa. Ang pinakamalaking pagkakamali ng modernong tao ay ang pagtanggi sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kanilang siyensya. Tinatawanan ninyo ang mga anino, kaya hindi ninyo napapansin kapag nagsisimula na silang gumalaw. Ang problema, Nars, ay hindi kung naniniwala ka sa kanila o hindi. Ang tanong ay, paano mo lalabanan ang isang bagay na ayaw mong aminin na umiral? Iniwan ni Isabel ang tanong na iyon na nakabitin sa hangin. Bumalik siya sa kanyang sulok at muling pumikit. Tila tapos na ang kanyang pakikipag-usap, ngunit ang kanyang nasalita ay naiwan. Parang nabinhi na itinanim sa isipan ng makpinsan. Para kay Leo, ito ay mga salita ng isang babaeng nawawala ng pakasa. Ngunit para kay Marco, nabasak na ang loop at handang kumapit sa kahit anong paliwanag. Ang mga salita ni Isabel ay parang isang susi na nakbukas sa isang pinto patungo sa isang mas madilim at mas nakakatakot na katotohanan. Nagsimula siyang maniwala. At sa labas ng presinto, sa kadiliman ng gabi, isang bagay ang nagmamasid, naghintay. Nararamdaman nito ang takot sa loop ng mapader na bato. At ang takot para sa kanila ay isang paanyaya. Ang masalita ni Isabel ay naiwang nakalutang sa mabigat na hangin ng selda, isang malamig na pangako nga bagay na darating. Tinangka ni Leo na balewalain ang maiyon, pilit na ikinulong ang kanyang isipan sa mga pader ng lohika at katwiran. Ngunit ang takot, minsan kapak na itanim na, ay kusang tumutubo sa dilim. At si Marco, sa kanyang tabi, ay tila isang tuyong. Lupa na sabik na sinipsip ang bawat butil ng lagim na inihasik ni Isabel. Bawat kaluskos sa pasilyo, bawat malayong tunong sirena ay nagiging dahilan ng kanyang pagkabigla. Sa labas ng kanilang selda, ang gabi sa presinto ay unti-unting lumalalim. Ang abalang pakmamadali kanina ay napalitan ng ritual na katahimikan ng madaling araw. Isang desk surgeon ang maririnig na naktatip sa isang lumang keyboard. Ang tunog ay tila bilang ng mga patak ng ulan bago ang isang malakas na bagyo. May isang pulis na nakitimpla ng kape. Ang amoy nito ay panandaliang nagbibigay ng ilusyon ng normalidad. Ngunit ang normalidad na iyon ay isang manipis na salamin na malapit ng mabasak. Nagsimula ito sa isang kislap. Ang bumbilya sa pasilyo ay kumurap minsan 2 beses. Sinundan ito ng isang ugong, isang mababang tunog na nanggagaling sa mga kabel ng kuryente na tila napipilitan. At pagkatapos, sa isang iglap, lahat ay namatay. Isang malakas na pop ang narinig at ang buong presinto ay nilamon ng ganap na kadiliman. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga pulis at mga bilanggo. Pagkatapos ang ilang segundo, pumukas ang mga emergency lights. Ngunit ang liwanag na ibinigay nito ay mahina at may kulay pula na lalong nakpinta sa buong lugar ng isang impyernong tanawin. Ang maanino ay humaba at naging halimaw at ang pamilyar na presinto ay naging isang dayuhang lugar na puno ng panganib. Brown at lang yan, sigaw ng isang pulis, ngunit may panginginig sa kanyang boses na nagtataksil sa kanyang tapang. Kasabay ng kadiliman, isang bagong tunog ang nagsimula. Sa simula, isa lang, isang aso sa di kalayuan ang tumahol ng sunod-sunod, isang tahol na puno ng matinding takot. Sinundan itong isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong paligid ay napunong isang kurongam gaasong nag-alboroto. Ito ay hindi pangkaraniwang paktahol. Ito ay isang babala. Isang alarma na ibinibigay ng mga hayop na may nararamdamang isang malaking mandaragit sa kanilang teritoryo. At kasing bilis ng pagsisimula nito, bigla itong natapos. Ang sunod-sunod na tahol ay napalitan ng mamahihinang ungol. Pagkatapos ay maiyak at sa huli, isang nakabibinging katahimikan. Ang biglang pagkawalang ingay ay mas nakakatakot kaysa sa ingay mismo. Tila isang higanteng kamay ang tumakip sa bibig ng buong siyudad. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang bagong tunog ang umaling-aungaw. Isang ungol, mababa, malalim, at nanggagaling sa lalamunan ng isang bagay na napakalaki. Hindi ito tunog ng ordinaryong aso. Mayroon itong bigat at beksik. Isang panginginih na tumagot sa semento at naramdaman nila sa kanilang mapaa. Ano yon? Bulong ni Marco. Ang kanyang muka ay kasing putlang buwan. Tumingin si Leo sa bintanang may rehas sa dulo ng pasilyo. Doon, sa ilalim ng pulang ilaw ng emergency light, may mga aninong gumagalaw. Mabilis. Hindi natural ang kanilang bilis. May tao sa labas.
Sigaw ng desk sergeant. Si SPO-1 David, na nakataong na sa communication room, ay mabilis na lumabas. Lahat, manatili sa inyong pwesto. Huwag magpapaputok. Utos niya, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkalito at takot. Ang maanino ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Lumabas sila mula sa kadiliman at tumayo sa ilalim ng mahinang ilaw. Hindi sila tao. Sila ay mga aso. Ngunit hindi pangkaraniwang maaso. Ang maito ay dambuhala. Mas malaki pa sa isang adultong tao. Ang kanilang nga balahibo ay kulay itim, gusot at marumi, na tila sinisipsip ang anumang liwanag na tumatama dito. At ang kanilang nga mata ay nagliliwanag. Isang mahina ngunit hindi may pagkakamaling pulang ilaw. Parang dalawang baga na nag-apoy sa gitna ng gabi. Hindi sila tumatahol. Sa halip, sila ay umungo. Ipinapakita ang kanilang nga pangil na mas mahaba at mas matulis kaysa sa normal. Ang tunog nga kanilang makuko na kumakaska sa aspalto ay parang tunog nga mapatalim. 1, 2, 3, hindi nila mabilang kung gaano karami. Pinalibutan nila ang buong presinto. Ang mapulis ay natigilan. Ang iba ay naglabas ng kanilang mga baril, ang kanilang mga kamay ay nanginginig. Diyos ko, ano ang mayan? Narinig ni Leo na sabi ng isang gwardiya. Tinutok ng isang pulis ang kanyang malakas na flashlight sa isa sa mga nilalang. Ngunit ang liwanag ay tila kinain lang ang itim nitong balahibo at ang mapulang mata nito ay lalo lang nag-apoy sa galit. Si David ay nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang baril ay nakatutok, ngunit ang kanyang buong katawan ay naninigas. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang radyo. Dispatch, this is SPO-1 David Reyes. We are under siege. Unknown hostiles. Requesting immediate backup. Ngunit ang tanging sagot ay isang malakas na static. Naputol ang kanilang koneksyon sa labas. Sila ay nag-iisa sa loob ng selda. Ang reaksyon ng tatlo ay magkakaiba. Si Marco ay nakasiksik sa sulok, nanginginig at umiyak ng walang tunok. Ang kanyang mukha ay nakasupsop sa kanyang natuhot. Si Leo ay nakatayo malapit sa rehas. Ang kanyang isip ay pilit na tinatanggihan ang nakikita ng kanyang mamata. Ngunit ang takot ay totoo at hindi may kakaila. Ang kanyang mundong siyensya at lohika ay gumuho sa isang iglap. Ngunit si Isabel ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa rehas. Ang kanyang mukha ay walang bahit ng takot. Tinitigan niya ang dambuhalang aso sa labas na parabang sila ay madati ng kakilala. Mayroong pakilala sa kanyang mata, hindi takot. Ibinulong niya, sapat lang para marinig ng magpinsan, nandito na sila. Naamoy nila ang kasalanan at ang takot sa lugar na ito. Gutom na sila. Bago pa man may makasagot, isang malakas na kalabok ang yumanik sa buong gusali. Isa sa mga dambuhalang nilalang ang buwong, lakas na inihampas ang sarili sa salaming pintong resinto. Ang salamin ay hindi nabasak, ngunit nakaroon ito ngang malaking lamat na parang isang higanteng gagamba. Ang tunok ay nakabibingi. Sumigaw ang mapulis. May isang nakpaputok ng baril, ngunit ang bala ay tila tumamalang sa isang pader na bakal at walang naging epekto. Ang halimaw ay umatras lang at umungo. Mas lalo pang nagalit. Ang presinto ay napaliligiran na. Ang mga tagapagtanggol ng batas ay naging nabiyak sa kanilang sariling teritoryo. At sa labas, sa ilalim ng pulang ilaw, ang mga halimaw ay matiyagang nahihintay. Ang kanilang mga pulang mata ay kumikinang sa pangako ng isang madugong gabi. Ang kalabo sa pinto ay biglang tumigil. Ang mga halimaw sa labas, na kanina'y nagwawala sa galit, ay biglang nanahimik at umatras. Ang mga pulis, na handa ng makipagbarilan, ay naguguluhang nakatinginan. Hindi maintindihan ang biglaang pagbabago ng sitwasyon. Ang tanging dahilan ng katahimikang, iyon ay nasalop ng solda. Habang si Leo at Marco ay paralisado sa takot, si Isabel ay lumuhod sa gitna ng malamig na semento. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mata ay nakapikit na tila ba siya ay nasa isang sagradong lugar at hindi sa isang kulungang napapaligiran ng kamatayan. Mula sa isang malit na supot na nakatago sa kanyang damit, kumuha siyang isang malit na dakot ng asin at ilang tuyong dahon na hindi pamilyar kay Leo. Ipinatong niya ang mga ito sa kanyang palat at nagsimulang bumulong. Hindi ito isang ordinaryong dasal. Ang masalitang lumalabas sa kanyang bibig ay sinauna at malalim. Isang lengguwahe na tila mas matanda pa sa siyudad na kanilang kinaroroonan. Walang maintindihan si Leo sa masalitang iyon, ngunit naramdaman niya ang kapangyarihan nito. Ang bawat pantik ay may bigat, isang panginini na gumagapang sa hangin na tila kayang yugyugin ang pundasyon ng katotohanan. Sa labas, ang madambuhalang aso ay nagsimulang umungol, hindi na sa baksik kundi sa sakit. Nakumbugan sila sa isa't isa.
Umiwas sa gusali na parabang ang mapader nito ay biglang naging apoy na nakakapaso sa kanila. Ang pulang ilaw sa kanilang mamata ay kumukurap-kurap na tila isang kandilang malapit ng maubusan ng hangin. Hindi sila tuluyang umalis, ngunit umatras sila patungo sa kadiliman sa gilid ng kalsada. Isang lupo ng maaninong nagbabantay, pinipigilan ng isang di nakikitang kapangyarihan. Ano? Anong ginawa mo? Halos, walang boses na tanong ni Marco. Nakatingin kay Isabel na parabang ito ay isang anghel o demonyo. Umiti lang si Isabel at iminulat ang kanyang mamata. Binigyan ko lang sila ng babala. Simpleng sagot niya. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay hindi nagtagal. Habang ang lahat ay nakatuon pa rin sa banta sa labas. Isang bagong panganib ang sumibol mula sa loob. Isang amoy ang nagsimulang kumalat sa hangin. Amoy ngang nasusunok na plastik at papel. Sunog ay isang sigaw ang umaling-aungaw mula sa likurang bahaging presinto. Nasusunok ang records room. Mabilis na nagbago ang sitwasyon. Ang takot sa mahalimaw sa labas ay napalitan ng mas agaran at mas pamilyar na takot sa apoy. Ang mapulis ay nagtakbuhan. Dala-dala ang ma-fire extinguisher. Isang malakas na alarma ang tumunok at ang mas sprinkler sa kisame ay nagsimulang makbugang tubig na lalong nakdulot ng kaguluhan. Ang usok ay mabilis na gumapang sa mga pasilyo, makapal at maitim, humahapdi sa mata at nagpapahirap sa pahinga. Sa gitnang kaguluhan ito, nakita ni Sposato David ang kanyang pakakataon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang desperadong determinasyon. Kung hahayaan niya ang kanyang mapinsan sa selda, para na rin niya silang hinatulan ng kamatayan, malulunod sa usok, masusunog sa apoy, o lalapay ng mahalimaw na naghihintay sa labas. Mabilis siyang tumakbo patungo sa selda. Ang kanyang susi ay nanginginig habang ipinapasok niya ito sa seradura. Wala na tayong oras. Sigaw niya sa gitna ng ingay ng alarma at sigawan. Kailangan nating makalis dito. Binuksan niya ang selda at hinila palabas sina Leo at Marco. Maging si Isabel ay sumunod ng walang tanong. Dinala sila ni David sa isang pasilyo na hindi pa gaanong makapal ang usok, papalayo sa pinagmumulan ng apoy. David, anong nangyayari? Saan mo kami dadalhin? Tanong ni Leo habang sapo-sapo ang kanyang bibig para hindi malangap ang usok. Huminto si David at marahas na hinawakan ang balikat ni Leo. Ang kanyang mata ay nag-apoy sa gitna ng dilim. Makinig kayong mabuti. Sabi niya, ang kanyang boses ay apurado at puno ng panganib. Hindi ito simpleng brownout. Hindi aksidente ang sunok na to. Isang malaking patibong ang lahat ng ito at nasa gitna kayo. Anong ibig mong sabihin? Ang kaso ninyo, hindi ito tungkol sa manawawalang sanggol. Baka na lang yon para madakip kayo. Ang totoong kaso na isinampalaban sa inyo ay murder. Ang salitang murder ay parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Leo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ano? Sinong pinatay namin? Si Clara Alcaraz. Alos pasigaw na sabi ni David. Ang asawa ni Dr. Alcaraz na namatay sa isang aksidente nung nakaraang linggo. Ang sabi sa report, hindi raw iyon aksidente. Pinatay niyo raw siya. At ang taong nagsampa ng kaso, ang pangunahing testigo laban sa inyo, ay walang iba kundi ang asawa niya, si Dr. Alcaraz mismo. Ang buong mundo ni Leo ay gumuho. Ang lahat ng piraso ng palisipan ay biglang nakaroon ng mas madilim at mas nakakatakot na larawan. Ang pakawala ng sanggol, ang pagdakip sa kanila, ang malamig na titik ni Dr. Alcaraz, ang pag-atake nga mahalimaw, ang biglang sunok, lahat ay konektado. Sila ay mga daga na pilit na ginigipit palabas ng lungga. Dinukot ni David ang isang malit na bakmula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Leo. May kaunting pera at isang lumang cellphone sa loob. Kailangan ninyong tumakas. Ngayon na, maring utos niya, umalis kayo sa siyudad na ito. Magtago kayo sa lugar na hindi kayo mahahanap. Maliwanag na may gustong pumatay sa inyo. Kung mananatili kayo dito, sa seldaman o sa labas, patay kayo. Naintindihan niyo ba? Tumingin si Leo kay Marco na nakatulala at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tumingin siya kay Isabel na tahimik lang na nakikinig. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Paano ka, David? Malalagay ka sa alanganin. Nakalalang sabi ni Leo. Huwag niyo akong alalahanin. Ako na ang bahala dito. Mag-imbestiga ako. Hahanapin ko ang katotohanan. Pero kailangan ko kayong mabuhay para doon. Itinuro ni David ang isang fire exit sa dulo ng pasilyo. Dumaan kayo diyan. Palabas yan sa likod ng presinto. Malayo sa mga nilalang na yon. Huwag kayong lilingon. At huwag kayong magtitiwala kahit kanino. Umalis na kayo. Sa huling pagkakataon, niyakap ni David ang kanyang mapinsan. Isang yakap na puno ng takot at pakasa. Tumakbo sila. Ang ingay nga alarma.
ang pagbagsa ng mga nasusunok na kahoy at ang masigawan ay unti-unting humina sa kanilang likuran. Pagbukas nila ang pinto nga fire exit, ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanila kasama ang malayong ungol ngang mahalimaw na tila nagpapaalala na kahit nakalabas silang presinto, hindi pa rin sila tunay na malaya. Sa sandaling iyon, sila ay opisyal ng mapugante. Tumatakbo hindi lang mula sa batas na dapat magpoprotekta sa kanila, kundi mula rin sa isang kasamaang mas matanda at mas masahol pa sa anumang krimen na kaya nilang isipin. Ang kanilang pagtakas ay simula pa lamang ng isang mas malalim na bangungot. Ang paglabas nila sa fire exit ay parang paglundak mula sa nagbabagang kawali patungo sa malamig at madilim na karagatan. Sinalubong sila ngang isang maruming eskinita, amoy basura at ihi. Ang ingay ngang kaguluhan sa harap ngang presinto ay naririnig pa rin nila, isang paalala na ang bangungot ay hindi pa tapos. Sa isang iglap, ang kanilang mundo ay lumiit sa tatlong bagay: paktakbo, paktatago at pahinga. Saan tayo pupunta? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa usok at takot. Hinahabol niya ang kanyang hininga. Ang kanyang mata ay ligaw na tumitingin sa paligid. Si Leo, kahit na ang kanyang isip ay binabagaba ang relasyon ni David, ay pilit na kinuha ang kontrol. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Kailangan nating makalayo sa siyudad, sabi niya habang hinihila ang pinsan. Ang mga pulis, hahanapin nila tayo sa makalsada, sa materminal. Tumingin siya sa paligid. Sa dulo ng siyudad, sa likod ng magusali, ay isang malaking anino na bumabalot sa abotanaw, ang madilim at misteryosong bundok ng Sierra Alpha. Ito ay isang lugar na kinatatakutan ng mga taga-siyudad, puno ng mga kwento ng mga nawawala at mga engkanto. Ngunit sa sandaling iyon, ang takot sa hindi kilala ay mas mabuti kaysa sa tiyak na kamatayan na naghihintay sa kanila sa siyudad. Doon tayo, sabi ni Leo, itinuturo ang bundok. Walang maakalang doon tayo magtatago. Pro Leo, delikado run, tutol ni Marco. Tama siya, sabi ni Isabel. Sa unang pagkakataon mula nang makatakas sila, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado na nagbigay ng kakaibang kapanatagan sa gitnang kaguluhan. Sa kasukalan, ang nga batas ng tao ay walang bisa. Doon ibang nga patakaran ang nasusunod. At sa ngayon, iyon ang ating kalamangan. Walang nagawa si Leo kundi sumang-ayon. Hindi niya pinakakatiwalaan ang babae, ngunit may punto ito. Pinasok nila ang daan patungo sa paanan ng bundok, tumatakbo sa mamadidilim na kalye, umiwas sa mailang poste. Ang kanilang nga puso ay dumadagundong sa bawat tunog ng paparating na sasakyan. Ang pag-akyat sa bundok ay mas mahirap pa sa kanilang inaasahan. Ang pamilyar na sementadong daan ay napalitan ng maputik na lupa, manakausling ugat ng puno at matutulis na bato. Ang hangin ay lumamig at ang matunong siyudad ay napalitan na matunong gubat, ang huni nga makuliglig, ang pagaspas nga mga dahon at ang paminsan-minsang sigaw ng isang hindi kilalang hayop sa adikalayuan. Pagkaraan ng tila, walang katapusang pag-akyat, huminto sila para magpahinga. Si Marco ay napaupo na lang sa isang nabuwal na puno, nanginginig sa pagod at lamig. Si Leo ay nakasandal sa isang puno, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang adrenaline na naktula sa kanila kanina ay unti-unti nang nawawala at ang katotohanan ng kanilang sitwasyon, mapuganta na may kasong murder, ay nagsimulang dumagan sa kanila. Naupo si Isabel sa kanilang tapat, tila hindi man lang napagod. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa madahon, ang kanyang mukha ay tila isang maskarang katahimikan. Kailangan ninyong malaman kung ano ang inyong kinakaharap, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang bulong sa katahimikan ng gubat. Ang mga nilalang na sumugot sa presinto, sila ay mga aswang. Ang salitang iyon, na dati naririnig lang ni Leo sa makwentong katatakutan, ay biglang nakaroon ng bigat at katotohanan. Hindi sila basta-basta mga halimaw. Pakpapatuloy ni Isabel. Mayroon silang kasaysayan, mga batas at mga kahinaan. Sila ay isang lahi na kasing tanda ng mga bundok na ito. Ayon sa makwento, sila ay matao noon, mga pinuno at babaylan na gumawa ng isang kasunduan sa isang makapangyarihang nilalang mula sa kadiliman. Kapalit ng mahabang buhay at pambihirang lakas. Sila ay isinumpa na magkaroon ng walang katapusang pagkauhaw sa dugo at laman. Lalo na ng gasanggol na busilak pa ang kaluluwa. Kaya ba sila nasa ospital? Tanong ni Marco. Ang kanyang mamata ay nakatutok kay Isabel. Bawat salita nito ay kanyang sinasalo na parang tubig sa isang taong nauhaw. Tumango si Isabel. Ang isang ospital na maraming bagong silang na sanggol ay parang isang piging para sa kanila. At ang mga lungsod na puno nga taong hindi na naniniwala sa kanila, ang kanilang perpektong lugar para magtago at mangaso.
Kaya nilang mag-anyong tao sa araw. Maaring isang kagalang-galang na mamamayan, isang mabait na kapitbahay, o kahit isang doktor. Natigilan si Leo sa huling sinabi ni Isabel. Muli si Dr. Alcaraz. Kung ganun kalakas sila, paano natin sila lalabanan? Tanong ni Leo. Ang kanyang pagiging praktikal ay nanay sa kanyang pagdududa. Kung ang mga halimaw na ito ay totoo, kailangan nilang malaman kung paano mabuhay. Tulad ng lahat ng nilalang, mayroon silang kahinaan. Paliwanag ni Isabel. Takot sila sa mga bagay na sagrado at dalisay. Ang asin, dahil ito ay sumisimbolo sa paglilinis at sa dagat na hindi nila kayang tawirin, ay nakakapaso sa kanilang balat. Ang bawang, na may matapang na amoy, ay nakakasira sa kanilang pang-amoy at nakakalito sa kanila. Ang buntot ng pagi na may kakaibang lason ay mortal sa kanila. At higit sa lahat, takot sila sa matinding pananampalataya. Ang madasal na sinasabi ng may buong puso ay parang apoy na tumutupo sa kanila. Yung ginawa mo kanina sa selda, dasal ba yun? Isang sinaunang orasyon pagtatama ni Isabel. Masalitang ipinasa sa aming makumadrona sa probinsya para protektahan ang maina at ang kanilang nasanggol mula sa kanila. Patuloy siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay parang isang guro na nagtuturo ng isang lihim na kaalaman. Ipinaliwanag niya kung paano sila nagbabagong anyo, na ang anyong dambuhalang aso ay isa lamang sa marami nilang kayang gawin. Ipinaliwanag niya kung paano sila naakit sa amoy ng takot, sakit at kasalanan. Sa huling salita, napayuko si Marco na tila tinamaan ng sinabi ni Isabel. Si Leo naman ay nanatiling nakmamasid. Nakita niya kung paano nakuha ni Isabel ang buong tiwala ni Marco. Ang bawat kwento, bawat paliwanag ay naglalagay kay Isabel sa posisyon ng kanilang tanging pag-asa. Hindi pa rin siya lubusang naniniwala, ngunit hindi niya may kakaila ang nangyari sa presinto. Ang kanyang isip, na sanay sa siyensya, ay pilit na gumagawa ng espasyo para sa isang katotohanang mas madilim at mas brutal kaysa sa anumang sakit na nakita niya sa ospital. Para siyang isang taong nalulunod, at si Isabel, sa kabilang ang kanyang pagdududa, ang tanging nakalok ng salbabida. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Ang gubat ay tila hindi na gaanong nakakatakot ngayon na mayroon na silang kaalaman. Si Isabel ang nanguna, ang kanyang kilos ay tiyak at pamilyar sa kadiliman, na parabang ang gubat ay kanyang sariling hardin. Habang papalapit na ang umaga at ang kalangitan sa silangan ay nagsimula ng makaroon ng kulay abo na guhit, nakarating sila sa isang mataas na bahaging bundok. Mula ron, tanaw nila ang siyudad sa ibaba. Ang mailaw nito ay kumukutitap na parang mabituin na nalunot sa lupa. Mukha itong payapa mula sa malayo, isang kasinungalingan. Huminto si Isabel at itinuro ang isang lambak sa kabilang paning ng bundok. Malapit na tayo, sabi niya. May alam akong isang maliit na nayon doon. Nakatago sa mga bundok na ito, malayo sa mapulis at sa mamata ng siyudad. Kinalimutan na itong panahon. Doon, madi tayong magpahinga at magplano. Ligtas tayo ron. Tumingin si Leo sa direksyong itinuro ni Isabel. Isang lambak na nababalutan ng makapal na hamok ng umaga. Mukha itong payapa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang malamig na boses na bumubulong, nagtatanong kung sila ba ay tumatakbo patungo sa kaligtasan o kung sila ba ay kusanglop na naglalakad patungo sa bibig ng isang mas malaking patibong. Ang pagbaba nila mula sa kabundukan ay parang pagbaba mula sa isang lagnat. Ang matinding takot at pagod ay nag-iwan sa kanilang pakiramdam na manhit at hiwalay sa kanilang nakatawan. Si Marco ay halos hindi na makalakat. Nakasandal ang bigat sa balikat ni Leo. Ang kanyang paa ay nagagalusan at ang kanyang damit ay punit-punit. Ang paksikat ng araw ay nagbigay ng kaunting liwanag, ngunit hindi nito kayang pawin ang dilim na bumalot sa kanilang kaluluwa. Bawat aninong ang puno ay tila isang nakbabantang halimaw at bawat kaluskos ng dahon ay nakpapatindik ng kanilang balahibo. Tanging si Isabel ang nanatiling matatak. Ang kanyang enerhiya ay tila hindi naubos, na parabang ang mismong gubat ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Malapit na tayo, paulit-ulit niyang sinasabi, isang pangakong pilit na pinanghahawakan ng makpinsan. At pagkatapos na isa na namang oras ng paglalakad, nakita nila ito. Sa simula, isang manipis na sinulit na usok na umaakyat sa kalangitan. Pagkatapos, isang bakot na gawa sa magaspang na kawayan. At sa wakas, nang lumabas sila mula sa kasukalan, isang nayon ang bumungat sa kanila. Ito ay isang lugar na tila kinuha mula sa isang lumang libro ng kasaysayan. Ang mabahay ay gawa sa nipa at kawayan, nakatayo sa maposte na kahoy, na parabang lumulutang sa luntiang damuhan.
May matanim na gulay sa bawat bakuran at ang hangin ay sariwa at malinis. Isang perpektong larawan ng payapang buhay sa probinsya. Ngunit habang naglalakad sila papalapit, naramdaman ni Leo ang isang kakaibang kabagutan. Ang nayon ay masyadong tahimik. Walang batang naglalaro sa putikan. Walang maasong tumatahol para magbigay babala sa pagdating ng madayo. Walang ingay ngang tawanan o masayang kwentuhan. Ang katahimikan dito ay hindi payapa. Ito ay walang laman na parang isang bahay na inabandona ang kaluluwa nito. Ang ilang mataganayon na kanilang nakita ay nasa labas ng kanilang nga bahay, gumagawa ng matahimik na gawain. Isang lalaki ang nagahasa ng ita. Ang kanyang nga kilos ay mabagal at paulit-ulit. Isang babae ang nagbibilat ng palay sa isang bilaw. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Nang makita sila, lahat sila ay huminto. Tumingin sila sa kanila, hindi nang may pagkamausisa, kundi nang may isang blangkong pagtitik. Ang kanilang nga mata ay malalim at hindi mabasa. At pagkatapos ang ilang sandali, dahan-dahan silang bumalik sa kanilang mga ginagawa na parabang ang tatlong dayo ay isa lamang ordinaryong tanawin. Naramdaman ni Leo na tila sila ay mga isda sa isang aquarium, pinamamasdan ng mahindi kilalang mata mula sa likod ng salamin. Bago pa man makapagsalita si Leo para hikayatin ang iba na umalis na lang, isang pinto mula sa isa sa mga pinakamalaking bahay sa gitna nga ng bumukas. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas. Ang kanyang likod ay bahagyang hukot, ang kanyang buhok ay puting-puti na parang sinulit ng ulap, at ang kanyang mukha ay puno ng gaguhit ng panahon. Ngunit sa kabilang kanyang edad, ang kanyang gamata ay buhay na buhay at ang kanyang ngiti ay tila kayang magpainit ng kahit anong nanlalamig na puso. Aba, nga dayo, sabi nga matanda. Ang kanyang boses ay malambing at punong tunay na pagkagulat. Isang himala, bihira kaming makaroon ng bisita dito. Hali kayo, ma, iho, iha, huwag kayong mahiya. Ito si Lola Elena. Si Isabel ang unang lumapit. Nausap sila ng matanda sa isang dialekto na hindi lubusang naintindihan ni Leo. Ngunit nahinuhan niyang sinasabi ni Isabel na sila ay mga turista na naligaw sa kanilang pag-akyat sa bundok. Tumango-tango si Lola Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagunawa at awa. Naku, kawawa naman kayo. Hali kayo sa aking munting tahanan. Mukhang gutom na pagod na kayo. Iginiya sila ni Lola Elena papasok sa kanyang bahay. Ang loob nito ay simple ngunit napakalinis. May isang apoy na nagliliyap sa isang lumang kalan, nagbibigay nginit sa malamig na umaga. May mabikis ng iba't ibang uri ng halamang gamot na nakasabit sa mabiga, at ang hangin ay may kakaibang amoy, pinahalong matamis na bulaklak at isang bagay na hindi may paliwanag ni Leo. Tila amoy ngelumang lupa at bakal. Pinaupo silang matanda sa isang mahabang bangkong kahoy. Agad siyang nagsandok ng mainit na tubig mula sa isang palayok at inabutan sila. Ang simpleng handog na iyon ay parang isang biyaya mula sa langit para sa kanilang mga lalamunang tuyo. Magpahinga muna kayo riyan. Ipaghahanda ko kayo ng mainit na lugaw, sabi ni Lola Elena at pumasok ito sa maliit na kusina. Si Marco ay napabuntong hininga sa wakas, isang hininga ng ginhawa. Ang bait niya, bulong niya kay Leo. Salamat sa Diyos at nakita natin ang lugar na ito. Ngumiti siya kay Lola Elena. Isang ngiting punong kang pasasalamat. Si Leo, sa kabilang banda, ay hindi mapakali. Ang lahat ay tila napaka-perpekto. Masyadong perpekto. Bakit ganito kadaling tanggapin ng isang estranghero ang tatlong taong mukhang matakas mula sa kung saan? Bakit tila hindi man lang nagtanong ang matanda? Tumingin siya kay Isabel. Nakopo ito ng kalmado. Umiinom ng tubig na parabang matagal na niyang ginagawa ito sa lugar na iyon. Ang kanyang pagiging comfortable ay lalong nakpatindi sa kabo ni Leo. Bumalik si Lola Elena na may dalang talong mangkok ng mainit na lugaw na umuuso pa. Ang amoy nito ay masarap at nakpagising sa kanilang masikmurang kanina pa kumakalam. Walang pag-alinlangan na kumain si Marco. Bawat subo ay tila nakbabalik ng buhay sa kanyang nanghinang katawan. Si Isabel ay kumain din ng may gana. Si Leo kahit nakalangan ay kumain na rin. Ang gutom ay mas malakas kaysa sa kanyang pagdududa. Pagkatapos nilang kumain, isang hindi mapigilang antok ang kanilang naramdaman. Ang pagod mula sa walang tulog na gabi at ang nakakapanghinang pagtakbo ay biglang bumaksak sa kanila. Mayroon akong silit doon, sabi ni Lola Elena. Itinuturo ang isang kurtinang gawa sa abaka. May mabanik doon. Matulog muna kayo. Huwag kayong mag-alala. Walang gagambala sa inyo. Dito, litas kayo. Ang masalitang litas kayo ay umaling-aungaw sa isip ni Leo.
Ito dapat ang magpapakalma sa kanya. Ngunit sa halip, ito ay nagdulot ng isang malamig na agos sa kanyang maugat. Pumasok sila sa silid. Gayang sinabing matanda, may 3 bani na mayos na nakalatak sa sahig na kawayan. Ang silid ay maliit at walang bintana, ngunit malinis. Si Marco ay agad na humiga at sa loob lamang ng ilang segundo, narinig na nila ang kanyang malalim at pagod na pahinga. Napakabilis niyang nakatulog. Tumingin si Isabel kay Leo. Magpahinga ka na, Leo. Kailangan natin ng lakas. Mahaba pa ang ating haharapin. Humiga na rin si Isabel at pumikit. Humiga si Leo sa kanyang bani. Ngunit ang kanyang isip ay nanatiling gising. Pinakinggan niya ang mga tunog mula sa labas na silid. Narinig niya ang mahinang pag-upo ni Lola Elena sa bangko. At pagkatapos, isang himig. Humuhuni ang matanda. Isang kanta na walang liriko. Isang himig na simple ngunit may dalang kakaibang lungkot at pananabik. Pinilit ni Leo na panatilihing dilat ang kanyang nga mata. Ngunit ang kanyang talukap ay bumibigat. Ang init ng lugaw sa kanyang tiyan, ang lambot ng banik sa kanyang likod, at ang nakaantok na himig ni Lola Elena ay isang kombinasyong hindi niya kayang labanan. Bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman ng pagtulog, isang huling imahe ang nabuo sa kanyang isipan. Ang mukha ni Lola Elena. Ang mamangiti nito ay bahagyang nawala at sa isang kisap mata, nakita niya ang isang bagay sa mamata nito, isang bagay na malamig, mapanuri at gutom. Parang isang gagamba na matiyagang pinakmamasdan ang malangaw na kusang pumasok sa kanyang sapot. Isang malamig na dampi sa kanyang pisngi ang gumising kay Leo. Pagmulat niya ng mata, ang madilim na silid ay bahagyang naliliwanagan ng isang gasera na nasa labas ng kurtina. Napagtanto niyang hindi dampi kundi isang patakang malamig na pawis mula sa kanyang noang tumulo sa kanyang mukha. Ang kanyang pagtulog ay hindi nakapagbigay pahinga. Sa halip, ito ay isang mabigat na kumot na nakiwan sa kanyang ang pakiramdam na mas pagod at lito. Umupo siya. Ang kanyang nga buto ay nananakit. Sa tabi niya, mahimbing pa ring natutulog si Marco. Ang kanyang mukha ay payapa sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Ginising siya ni Leo. Marco, gising. Gabi na yata. Dahan-dahang iminulat ni Marco ang kanyang mga mata na nakadyos sa dilim. Nakatulog pala tayo ng mahaba. Sabi niya ang boses ay pause. Nasaan si Isabel? Tanong ni Leo. Ngunit bago pa man may sumagot, ang kurtina ay marahang humawi. Si Lola Elena, na may daladalang gasera, ay ngumiti sa kanila. Gising na palang aking nga alaga. Sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lambing pa rin ng dati. Tamang-tama ang inyong pagising. Nahanda ako ng isang espesyal na hapunan para sa inyo. Isang piging para sa ating mabagong kasama. Ang salitang piging ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Tila hindi ito nababagay sa simpleng bahay na iyon. May naamoy si Leo na nakmumula sa labas. Amoy ng isang nilutong karne, malinamnam at mayaman. Ngunit may kasama itong isang pamilyar ngunit hindi niya matukoy na tamis na nagpapaalala sa kanya sa amoy na dugo sa operating room. Lumabas sila ng silid. Ang pangunahing bahagi ng bahay ay nabago. May isang mahabang lamasang gawa sa kawayan sa gitna at sa paligid nito ay nakaupo ang ilan sa mataga na yon na nakita nila kanina. Lahat sila ay tahimik. Ang kanilang nga mukha ay blanko at ang kanilang nga mata ay nakatutok sa kanila. Ang atmosfera ay hindi na mapayapa. Ito ay solemne at puno ng isang nagbabantang pakabang. Halikayo, maupo kayo, sabi ni Lola Elena. Darating na rin ang iba ko pang pamilya. Pinaupo sila sa gitnang lamesa. Si Marco ay hindi mapakali. Ngunit ang gutom na kanyang nararamdaman ay mas malakas kaysa sa kanyang kaba. Si Leo naman ay alerto. Bawat ugat sa kanyang katawan ay nagsisigaw banganib. Isang lalaki ang lumabas mula sa madilim na bahaging kusina. Ang kanyang tindig ay pamilyar. Nang tumama ang liwanag gasra sa kanyang mukha, ang hininga ni Leo ay tila nanakaw mula sa kanyang ngabaga. Si Dr. Alcaraz. Ang doktor ay nakangisi, isang ngising punong panunuya at tagumpay. Ang kanyang suot ay hindi na ang puting kuwat ng isang manggagamot, kundi isang simpleng itim na kamiseta na lalong nagpatingkat sa maputlang kulay ng kanyang balat. Magandang gabi, Manas, bati niya. Ang kanyang boses ay tumatagos na parang yelo. Nagulat ba kayo na makita ako rito? Si Leo at Marco ay hindi makagalaw. Ang kanilang nga mata ay nanalaki sa pagkabigla at takot. Ang kanilang kanlungan ay naging kulungan. Ang kanilang tagapagligtas ay ang kanilang berdugo. Ito ang aking tahanan. Pagpapatuloy ni Dr. Alcaraz, ikinakalat ang kanyang makamay na parabang ipinapakita ang kanyang kaharian. Ang nayon na ito ang pinakmulan ng aming lahi. Pero paano? Nautal na tanong ni Marco. Ang kaso. Sabi nga doktor,
na may halong patawa. Isang kinakailangang dula para madala ko kayo rito ng personal at dapat kong pasalamatan si Isabel sa kanyang napakagaling na pagganap mula sa likuran ni Dr. Alcaraz. Lumabas si Isabel. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas na hawa o pakikiramay. Ito ay malamig, matigas at walang emosyon tulad ng mga taga na yon sa kanilang paligid. Tumayo siya sa tabing doktor, isang tapat na alagad. At siyempre, ang isang piging ay hindi kumpleto kung wala ang aking pinakamamahal na asawa, sabi ni Dr. Alcaraz at tumingin siya sa madilim na pintuan. Dahan-dahan, isang babae ang lumabas. Inaalalayan ng doktor kung ang pagkakita kay Dr. Alcaraz ay isang sorpresa. Ang pagkakita sa babaeng ito ay isang purong bangungot. Ito si Clara Alcaraz. Ngunit hindi ito ang babaeng naaalala ni Leo mula sa mga larawan. Ang kanyang balat ay kasing puting papel na may mga ugat na kulay asul na gumagapang sa ilalim nito. Ang kanyang malabi ay halos itim. Ang kanyang nga mata ay bukas na bukas ngunit walang buhay, nakatitis sa kawalan na parang isang manikang babasagin. Ang kanyang nga kilos ay mabagal at hindi natural. Bawat hakbang ay tila isang pinahirapang gawain. Ito ang babaeng inaakusahan silang pinatay. Ngunit ang nilalang na nasa harapan nila ay hindi na rin talaga buhay. Pinaupo ni Dr. Alcaraz si Clara sa tabi niya. Huwag ninyong alalahanin ang kanyang itsura. Medyo masama ang kanyang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Kailangan niya na masustansyang pagkain. Sa hudyat na iyon, inilapa ni Lola Elena ang isang malaking palayo sa hagit ng lamesa. Nang buksan niya ito, isang makapal na usok na may amoy ngang karne at pampalasa ang kumalat sa hangin. Sa loob, isang madilim na nilaga. Ang karne ay malambot na tila humihiwalay na sa mga buto. Kalderetang espesyal, sabi ni Lola Elena habang nagsasandok sa mga mangkok ni Leo at Marco. Tikman ninyo, siguradong magugustuhan ninyo. Nakatitik si Leo sa pagkain sa kanyang harapan. Ang amoy, ang kulay, ang makwento ni Isabel tungkol sa mga aswang, ang manawawalang sanggol sa ospital, ang mapiraso ng palaisipan ay marahas na nakabit-kabit sa kanyang isipan. Lumilikhang ang isang larawang napakarimarim para tanggapin. Tumingin siya sa paligid. Ang ibang mga taga na yon ay nagsimula ng kumain. Ang kanilang paraan ng pagkain ay mabilis at sabik na parang mahayop na matagal nang hindi nakakatikim ng pagkain. Si Marco ay napasuka. Tinakpan ang kanyang bibig. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha ng pagkasuklam. Bakit hindi kayo kumakain? Tanong ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Huwag kayong mahiya. Ito ang paborito ng aking asawa. Kumuha siya ng isang pirasong karne gamit ang kanyang kamay at dahan-dahang inilapit sa bibig ni Clara. Ang babaeng walang buhay ay bahagyang ibinuka ang kanyang bibig at isang manipis na hibla ng laway na may bahit ng dugo ang tumulo mula rito. Doon, tuluyan, nang nawasak ang natitirang kontrol ni Leo. Nga halimaw kayo. Sigaw niya. Itinutulak palayo ang kanyang mangkok. Kayo ang kumuha sa mga sanggol. Tumawa ng malakas si Dr. Alcaraz. Sa wakas, naintindihan mo rin. Kami nga. Kailangan ng aking pamilya na kumain. At ang siyudad, na puno nga taong tulad mo na bulak sa katotohanan, ang perpektong lugar para mangalap ng aming pagkain. Tumayo siya. Ang kanyang anino ay tila isang damuhalang ibon sa liwanag ng gasera. At kayo, sabi niya, itinuturo sina Leo at Marco. Kayo ang pinili kong maging sagot sa matanong ng pulis. Maperpektong piyon sa aking laro. Si Leo at Marco ay napapaligiran na. Ang mataga na yon ay tumigil sa pagkain at ngayon ay sa kanila na nakatingin. Ang kanilang mata ay wala na ang pagiging blanco. Ngayon, ang maito ay puno ang isang sinaunang pagkagutom. Ang piging para sa kanila ay tapos na. Ngunit ang piging ng mga halimaw ay ngayon palang magsisimula. Ngayon, sabi ni Dr. Alcaraz, ang kanyang boses ay naging malamig at seryoso. Bago tayo magpatuloy sa pangunahing putahe, mayroon tayong isang mahalagang bagay na dapat pag-usapan. Tumingin siya, hindi kay Leo, kundi kay Marco, at pagkatapos ay salig nito. Sa isang bagay na nakasabit doon, isang bagay na kumikinang sa liwanag ng gasera. Ang tawa ni Dr. Alcaraz ay humupa, napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Ang lahat ng mata sa silid ay nasa kanila, ngunit ang mamata ng doktor ay may ibang tinitingnan. Dahan-dahan siyang naglakat palapit, hindi kay Leo, kundi kay Marco na nanginginig sa kinaupuan. Hindi pinansin ng doktor ang takot sa mukha ni Marco. Sa halip, ang kanyang tingin ay nakapako sa isang bagay na kumikinang sa kanyang lig sa liwanag ng gasera. Ang kwintas na iyan, sabi ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang boses ay isang mababang ungol na punong galit na matagal ng kinikimkim. Saan mo nakuha ang kwintas na iyan?
Hinawakan ni Marco ang kwintas na tila isang kalasak. Ito ay isang simpleng kwintas na pilat na may palawit na moonstone, inukit sa hugis ng isang gasuklay na buwan. Para sa kanya, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Bigay po ito sa akin, nautal niyang sagot. Isang regalo. Regalo? Inulit ng doktor. Ang isang sulok ng kanyang bibig ay umangat sa isang mapanuyang ngiti. Lumapit pa siya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang tunay na anyo ng mata ni Dr. Alcaraz. Hindi ito ang kalmadong mata ng isang manggagamot, kundi ang nakapoy ng mga mata ng isang mandaragit. Ang bawat hiblang kada ng iyan, ang bawat kurba sa batong iyan kilala ko. Ako ang pumili niyan. Ako ang nagbigay niyan sa aking asawa noong araw ng aming kasal. Marihing umiling si Marco. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mata. Hindi po, maari. Binili po ito para sa akin. Ang pagtanggi ni Marco ay tilalang langis na ibinuhos sa apoy. Sumigaw si Dr. Alcaraz, isang sigaw na hindi pang tao, puno ang sakit at beksik na yumanik sa buong bahay. Sinunggaling. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagbigay sa iyo. Ang kwintas ng asawa ko. Sabihin mo ang pangalan niya. Ang ibang maaswang sa paligid ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang maungol ay sumasabay sa galit ng kanilang pinuno. Pinalibutan nila si Marco. Ang kanilang mabahong hininga ay humahampas sa kanyang mukha. Magsalita ka bata, sabi ni Lola Elena. Ang kanyang maamong mukha ay nawala na, napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Ang pagnanakaw ngang isang sagradong alaala ay may katumbas na parusa. Si Isabel ay lumapit din. Ang kanyang mata ay punong pakasuklam. Dahil sa kwintas na iyan, hindi matahimik ang aking kapatid. Sabihin mo kung sino ang tulisan. Ang pressure ay masyadong matindi. Ang takot, ang pakalito, ang akusasyon, lahat ay bumaksak kay Marco. Bumigay siya. Si Rico. Sigaw niya sa gitnang kanyang pakagulgol. Ibinigay ito sa akin ni Rico. Ang kasintahan ko. Mahal niya ako. Sabi niya binili niya ito para sa akin. Sa pagbanggit ng pangalang Rico, isang nakakakilabot na pagbabago ang nangyari sa mukha ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang galit ay sandaling napalitan ng isang itsura ng pakilala, isang madilim na kumpirmasyon. Tila ito ang pangalang matagal na niyang hinihintay na marinig. Rico. Inulit niya ang pangalan. Hindi na pasigaw, kundi isang bulong na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Kaya pala ang landas ng kamatayan ay umabot sa iyo. Tumingin siya sa umiyak na si Marco na may halong awa at pakasuklam. Kawawang nilalang. Nabulag ka sa mga kasinungalingan ng isang demonyo. Gusto mo bang malaman ang totoong kwento ng iyong pinakamamahal na kwintas? Umupo si Dr. Alcaraz at nagsimulang magkwento. Ang kanyang boses ay naging kalmado ngunit puno ang lason. Isang gabi, noong kasagsagan ng malakas na ulan, pauwi na ang aking asawa. Buntis siya noon. Dala-dala ang aming panganay na anak. Masaya siya, ngunit hindi siya nakarating sa bahay. Hinarang siya sa daan. Ang bawat salitang doktor ay parang isang patalim na tumatarok sa puso ni Marco. Hindi pa ang habong nang humarang sa kanya pagpapatuloy ng doktor. Ang tanging gusto niya ay ang kwintas na nasalik ni Clara, ang simbolo ng aming pagmamahalan. Ngunit hindi ito ibinigay ng asawa ko. Lumaban siya at dahil doon, huminto ang doktor at isang tunay na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang patak ng luhang mabilis na naging apoy ng galit. Pinagsasaksak niya ang aking asawa. Paulit-ulit, walang awa. At habang ang aking magina ay naliligo sa kanilang sariling dugo sa gitna ng kalsada, hinablot ng demonyong iyon ang kwintas mula sa kanyang lig at tumakas sa dilim. Napahagulgol ng malakas si Marco. Ang katotohanan ay isang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Sabi ng mapulis, may nakakita raw sa kanya. Sabi ni Dr. Alcaraz, isang kilalang tulisan sa lugar na iyon, isang taong walang kaluluwa na pumapatay para sa kakarampot na halaga. Ang pangalan niya ay Rico. Ngunit bago pa man siya mahuli, naglaho na siya na parang bula. Tumayo ang doktor at tiningnan sila isa-isa. Nawalan akong tiwala sa hustisyang nga tao. Masyadong mabagal, masyadong bulak. Kaya ginamit ko ang aming sariling paraan. Ang batas ng aming lahi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ipinangako ko sa puntot na aking asawa na hanapin ko ang lahat ng may kinalaman sa kanyang pagkamatay at sila ay magbabayad. Wala akong kinalaman diyan. Sigaw ni Leo. Sinusubukang ipagtanggol ang kanyang pinsan. Hindi niya alam. Tanong ni Dr. Alcaraz. Ang kamangmangan ay hindi isang depensa, Nas. Ito ay isang kasalanan. Sa pagtanggap niya ng regalong iyon, dinuktungan niya ang kanyang buhay sa isang mamamatay tao. Sa pagsuot niya ng kwintas na iyan, para na rin niyang iwinagayway ang bandera ng kanyang pagkakasala. Kaya pala, bulong ni Leo,
Sa wakas ay naintindihan na ang lahat. Ang pagkawala ng nasanggol, ang kaso. Lahat ng ito, para lang mahuli kami? Para mahuli siya. Pagtatama ng doktor, itinuturo ang naghihinakpis na si Marco. Nang makita ko siya sa ospital na suot-suot ang kwintas na iyon, alam kong ipinadala siya sa akin ng tadhana. Ang buong patibong na ito ay para lang dalhin siya rito. Sa harap ko, sa harap ng aking asawa na hindi matahimik. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa anumang halimaw. Ang kanilang pagdurusa ay hindi dahil sa pagkakataon. Ito ay isang maingat na binalak na pakihiganti. Si Marco, sa kanyang pagnanais na mahalin at matanggap, ay naging kasangkapan sa isang madugong trahedya. Ang pag-ibig na kanyang inakala ay isang kaligtasan ay isa palang sumpa. Naririnig mo ba yan, Marco? Sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay punong pait. Ang bawat araw na isinusuot mo, ang kwintas na iyan ng may pagmamalaki. Ang kapatid ko ay nagdurusa sa kabilang buhay, hindi makahanap ng kapayapaan. Ang pag-ibig mo ay itinayo sa ibabawang kanyang bangkay. Gumuho na ng tuluyan si Marco. Gumapang siya sa sahig. Humahagulgol. Sinusubukang tanggalin ang kwintas sa kanyang lik na parabang ito ay isang ahas na pumupulupot sa kanya. Patawad. Patawad. Paulit-ulit niyang sinasabi, ngunit ang kanyang masalita ay nawala sa hangin. Tumayo si Dr. Alcaraz sa kanyang harapan. Ang kanyang anino ay bumabalot sa anyo ni Marco. Ang kanyang mukha ay kalmado na ngayon. Isang nakakatakot na kalma ng isang taong malapit nang isagawa ang isang matagal ng inaasam na hustisya. Ngayon, sabing doktor, ang kanyang boses ay isang huling hatol. Alam mo na ang iyong kasalanan. At oras na para pakbayaran ito. Ang hatol ni Dr. Alcaraz ay bumaksak sa katahimikan ng bahay na parang isang malaking bato na inihulog sa isang tahimik na lawa. Dugo ang naging kabayaran sa buhay ng aking asawa, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Kaya dugo rin ang kailangan para linisin ang kasalanang iyon. Ang aswang ay nagsimulang gumalaw. Ang kanilang mga mata ay nakapoy sa pananabik. Dahan-dahan silang lumapit kay Marco na nakaluhod pa rin sa sahig. Isang basak na figurang pagdurusa. Ngunit bago pa man nila mahawakan si Marco, si Leo ay sumugot sa pagitan nila. Huwag, sigaw niya. Itinutulak ang isa sa mga lalaking aswang. Wala siyang kasalanan. Hindi niya alam. Ako na lang. Parusahan ninyo ako. Pero huwag ninyo siyang sasaktan. Isang kamay ang marahas na humawak sa balikat ni Leo at itinulak siya palayo. Ngunit hindi ito galing kay Dr. Alcaraz. Ito ay si Isabel. Tumayo siya sa harapan ni Leo. Hindi para protektahan siya, kundi para harangan ang kanyang daan. Ang mukha niya, na misay napakita ng pekang awa, ay ngayon ay isang maskara ng purong galit at sakit. Wala siyang kasalanan. Sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay isang nakbabagang bulong. Wala siyang alam. Ang kamangmangan ba ay sapat na dahilan para kalimutan ang lahat? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leo. Ako si Isabel, ang nakababatang kapatid ni Clara. Ang babaeng sinasabi ninyong pinatay ninyo ay ang ate ko. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Leo. Nang mamatay siya, pagpapatuloy ni Isabel, ang luha ng galit ay nagsimulang tumulos sa kanyang mga pisngi. Nakita ko kung paano gumuho ang mundo ng bayaw ko. Nakita ko kung paano ang isang mabuting doktor ay naging isang halimaw dahil sa pagkuhaw sa hustisya. At sa gabing iyon, sa libing ng aking kapatid, nanumpa ako sa kanya. Nanumpa ako na tutulungan ko siyang hanapin ang lahat ng may kagagawan sa pagkamatay ni Clara. At isa-isa namin silang pakbabayarin sa aming sariling paraan. Natawa siya, isang tawang walang saya, punong kapaitan. At kayong dalawa, napakdali ninyong naniwala. Ang makwento ko tungkol sa maswang sa gubat, ang makahinaan nila, ang asin, ang bawang, makasinungalingan, makwentong pambata na ikinata ko para makuha ang tiwala ninyo, para kusanglup kayong maglakat papasok sa bitak na ito. Ang huling pag-asa sa puso ni Leo ay gumuho. Sila ay hindi lang biktima, sila ay matangang pinaglaruan mula pa sa simula. Kaya huwag mo nang subukang maging bayani. Nasabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nagdilim. Tapos na ang palabas. Sa hudyat na iyon, sumugot si Dr. Alcaraz. Ngunit hindi na siya ang doktor na kilala nila. Ang kanyang katawan ay tila humaba, ang kanyang mga kuko ay biglang naging itim at matutulis na parang mapatalim. Ang kanyang mga ngipin ay humaba at naging napangil. At ang kanyang mga mata ay nagliliyab na ngayon sa isang matingkat na pula. Sinunggaban niya si Marco sa buho at kinalatkat ito patungo sa isang malaking batong silyar sa gitnang silit na tila isang altang sakripisyo. Marco! Sigaw ni Leo! Sumugot siya para tumulong, ngunit si Isabel at dalawa pang aswang ay humarang sa kanya. Dito na nagsimula ang isang desperadong laban para sa buhay.
Walang sandata si Leo maliban sa kanyang isipan at sa kanyang pagnanais na iligtas ang kanyang pinsan. Itinulak niya si Isabel, ngunit ang lakas nito ay hindi pangkaraniwan. Madali lang siyang sinalo nito at marahas na inihagis sa kabilang paning ng silid. Bumagsak si Leo sa isang lamesa. Nabasak ito sa ilalim ng kanyang bigat. Ang sakit ay kumalat sa kanyang buong katawan. Ngunit ang sigaw ni Marco ang nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon. Nakita niya si Marco na nakahiga sa malamig na bato. Pinipigilan ng dalawang aswang habang si Dr. Alcaraz ay may tinaas na isang mahaba at kinakalawang na itak. Gumapang si Leo patungo sa kalan. Kumuha siya ng isang nagbabagang kahoy at walang pag-aalinlangang inihampas ito sa aswang na malapit sa kanya. Umikas ang halimaw, umungol sa sakit ng bahagyang masunok ang balat nito. Ang apoy. Takot sila sa apoy. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Leo. Habang abala ang maaswang sa pagsukpo sa apoy sa kanilang kasama, muling sumugot si Leo. Itinumba niya ang lamesa, ginamit itong panangga. Sinipan niya ang naupuan para makagawa ng harang. Bawat kilos niya ay desperado, isang sayaw sa bingit ng pamatayan. Sa kabilang banda, si Marco, na kanina ay paralisado sa pagdurusa, ay biglang nakaroon ng lakas. Nakita niya si Leo na nakikipaglaban para sa kanya at isang apoy ang nagising sa loob niya. Sinipan niya ng buong lakas ang aswang na nakadagan sa kanyang mapaa. Kinagat ang kamay ng isa pa. Ang kanyang paglaban ay hindi kasing galing ang kay Leo. Ito ay mas prima, mas marahas. Walang hiya kayo. Sigaw niya. Habang pilit na bumabangon, si Lola Elena, na kanina'y nanunot lang, ay tumawa ng nakakakilabot. Itinuro niya ang paa ni Leo at isang nakausling, ugat ng sahik na kawayan ang biglang sumabit dito. Natumba si Leo at isang aswang ang mabilis na dumagan sa kanya. Ang mabahong hininga nito ay humahampas sa kanyang mukha. Ang makuko nito ay ilang pulgada na lang mula sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa man siya mapatay, isang malakas na tunog na basak na banga ang narinig. Si Marco, na nakawala sa kanyang bantay, ay hinampas ng isang malaking tapayan sa ulo ng aswang na nakadagan kay Leo. Natigilan ang halimaw, nagbigay ng pagkakataon kay Leo para makagulong palayo. Ngunit ang kanilang malilit na tagumpay ay panandalian lamang. Ang aswang ay mas marami, mas malakas at mas mabilis. Muling nasukol si Marco. Sa pagkakataong ito, si Dr. Alcaraz mismo ang dumagan sa kanya sa altar na bato. Tapusin na natin ito, ungol ang doktor. Itinaas muli ang itak. Ang talim nito ay kumislap sa liwa ng gasera. Ito na ang katapusan. Napuno ng desperasyon ang isip ni Leo. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit anong milagro. At nakita niya ito, ang gasera na nagbibigay liwanag sa kanilang laban. Sa isang huling, desperadong kilos, sinipa ni Leo ang maliit na mesa kung saan nakapatong ang gasera. Lumipat ito sa hangin at ang langis sa loob nito ay sumaboy sa tuyong dingding na gawa sa nipa. Sumunod ang basak na lampara. Sa isang iglap, ang bahagi ng bahay ay nagliyab. Ang apoy ay mabilis na kumalat, ang usok ay muling bumuno sa silid. Ang maswang ay napaatras, ang kanilang takot sa apoy ay totu. Ito na ang kanilang pagkakataon para makatakas. Leo, bilis! Sigaw ni Marco. Ngunit nang tumakbo sila patungo sa pinto, si Dr. Alcaraz, na ang muka ay mas lalo pang naging halimaw dahil sa galit, ay humarang sa kanilang daan. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng apoy, ngunit tila hindi niya ito alintana. Ang kanyang mamatay na katuon lamang sa kanila. Wala kayong takas, sigaw niya. Ang kanyang boses ay naging isang demonyong alingaw-ngaw sa gitna ng naglalagablap na bahay. Sila ay nasa isang desperadong sitwasyon. Sa kanilang likuran ay isang impyerno ng apoy at sa kanilang harapan ay isang demonyong uhaw sa kanilang dugo. Ang pag-asa ay muling naglaho. Napalitan ang tiyak na kamatayan. Ang kanilang laban ay tila isang walang katapusang bangungot na walang pag-asang magising. Ang nagliliyap na bahay ay naging isang bibig ng impyerno. Handa silang lamunin anumang oras. Sa harapan nila, si Dr. Alcaraz, na tila isang demonyo mula sa apoy, ay naghahanda na para sa kanyang huling paksalakay. Ang pag-asa ay naging isang maliit na baga na malapit ng mamatay. Itinaas ni Dr. Alcaraz ang kanyang makamay na may matutulis na kuko. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pakasuklam. Makbabayat kayo. Umungol siya. Ang kanyang boses ay halos hindi na boses ng tao. Ngunit bago pa man siya makasugot, isang tunog ang bumasak sa gabi. Isang tunog na hindi nabibilang sa liblib na nayon na iyon.
ang malakas at sunod-sunod na sirena ngang masasakyan ng pulis. Sinundan ito nga malakas na pagpreno nga gulong sa lupa. Mula sa kadiliman sa gilid na nayon, bumulwak ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa mga headlight ng ilang police van. Ang liwanag ay tumagos sa usok at apoy. Napansamantalang bumulak kay Dr. Alcaraz. Pulis, huwag kikilos, baba ng armas. Isang malakas na boses ang umaling-aungaw sa pamamagitan ng isang megafone. Mula sa likod ng masasakyan, lumabas ang isang grupo ng malalaking armado. Hindi sila ordinaryong pulis. Sila ay nakasuot ng itim na tactical gear, may ma-helmet at armado ng high-powered automatic rifle. Sila ay isang special operations unit, handa para sa isang digmaan. At sa kanilang unahan, walang iba kundi si SPO1 David. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa nagliliyap na bahay. Ang maaswang na kanina'y nakpipiesta sa kanilang takot ay biglang natigilan. Ang kanilang pansin ay nabaling mula kina Leo at Marco patungo sa bagong banta. Sa isang iglap, ang ritual ng pahiganti ay naging isang desperadong pagtatanggol sa kanilang teritoryo. Mga mangmang, sigaw ni Dr. Alcaraz, hindi ninyo kami kaya. Sa hudyat na iyon, ang mataga na yon na kanina ay tahimik lang, ay sumugot palabas ng kanilang mabahay. Ang kanilang maanyo ay nakbago sa ilalim ng liwanag ng apoy at flashlight. Ang kanilang makatawan ay naging mas malaki. Ang kanilang mamata ay naging pula at ang kanilang maungol ay pumuno sa hangin. Fire! Sigaw ni David. Ang gabi ay biglang napuno ang nakabibinging puto ng mga baril. Ang mga tactical unit ay nagpakawala ng sunod-sunod na bala. Ang unang bukso ng labanan ay isang purong kaguluhan. Ang mga pulis, kahit nasanay sa labanan, ay hindi handa sa kanilang kalaban. Ang maaswang ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis, umiwas sa mga bala na parang maanino. Ang mabalang tumatama sa kanila ay tila hindi sapat para pabagsakin sila agad. Target the head. Huwag sayangin ang bala sa katawan. Sigaw ni David sa kanyang radyo habang siya mismo ay nagpapaputok sa isang aswang na sumusugot sa kanyang linya. Sa gitna ng digmaang ito sa pagitang moderno at sinauna, si David ay may isang layunin. Iligtas ang kanyang mapinsan. Leo, Marco, dito. Sigaw niya. Itinuturo ang isang butas sa dingding ng nasusunok na bahay na ginawa na apoy. Nagbigay siya ng sinya sa dalawa sa kanyang matauhan. Covering fire! Ilabas niyo sila. Habang ang kanyang matauhan ay nagpapakawalan ng tuloy-tuloy na putok para harangan ang mapaparating na aswang, sinamantala ni David ang pagkakataon para pumasok sa nagliliyap na istruktura. Hinarap niya si Dr. Alcaraz na galit dahil naantala ang kanyang pakihiganti. David Reyes, sigaw ng Dr. Halimaw. Nangahas kang manghimasok sa hustisya ng aming lahi. Tapos na ang laro mo, Alcaraz. Sagot ni David. Itinaas ang kanyang rifle. Sa pangalan ng batas ng tao, sumuko ka na. Tumawa lang si Dr. Alcaraz at sumugot. Ngunit si David ay handa. Inubos niya ang isang buong clip sa katawan ng doktor. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik kay Alcaraz patras. Nagbigay ng sapat na oras para mahila ni David sina Leo at Marco palabas ng nakbabagang bahay. Ang pagtakas nila mula sa gitna ng nayon ay isang pagtakbo sa impayano. Sa kanilang paligid, ang labanan ay kasaksagan. Nakita ni Leo, ang isang pulis na marahas na inihagis ng isang aswang, bumaksak ito sa dingding ng isang bahay na gawa sa kawayan. Nakita niya ang isang aswang na tinamaan ng maraming balang ngunit patuloy pa ring sumusugot hanggang sa isang shotgun blast sa ulo ang tuluyang nakpabagsak dito. Ang hangin ay puno nga amoy ng pulbura, nasusunok na kahoy at dugo. Ang masigaw nga nasasaktang pulis ay humahalo sa mga demonyong ungol ng mga aswang. Ito ay isang patayan. Patuloy silang kinalatkat ni David, papalayo sa sentrong labanan, patungo sa ligtas na linya ng kanilang nasasakyan. Bawat hakbang ay isang panganib. Isang aswang ang biglang lumundak mula sa bubong ng isang bahay, diretsong sa kanila. Ngunit bago pa man ito makalapak, isang serye ngang putok mula sa likuran nila ang sumalubong dito. Bumaksak ang halimaw sa lupa, ilang talampakan lang mula sa kanila. Nang lumingon si Leo, nakita niya si Isabel, nakatayo sa gitna ng kaguluhan, ngunit hindi na siya ang kalmadong alagad ni Alcaraz. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Nakita niya ang kanyang makapamilya na bumabagsak sa ilalim ng walang tigil na putok ng baril. Ang sinaunang lahi nila ay walang laban sa modernong digmaan. Sa wakas, narating nila ang gilid ng nayon kung saan nakaparada ang Mafan. Isang medik ang mabilis na sumalubong sa kanila, inalalayan ang sugatan at halos hindi na makahingang si Marco. Ang ingay ng labanan sa kanilang likuran ay unti-unti nang nagiging isang malayong alingaungaw.
Ligtas na kayo, sabi ni David. Ang kanyang hininga ay habol. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at dumi. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Tumingin si Leo pabalik. Ang nayon na kanina'y tila payapa ay isa ng nakliliyap na libingan. Ang maaninong mga pulis at mga aswang ay naksasayaw sa liwanag na apoy. Isang brutal na balet ng kamatayan. Nakita niya si David na nakakarga ng bagong magazine sa kanyang rifle. David, saan ka pupunta? Tanong niya. Tumingin sa kanya si David. Ang kanyang mata ay nagpapakitang isang matinding determinasyon na hindi pa niya nakita kailanman. Kailangan kong tapusin ito, sabi niya, para hindi na sila makapaminsala pa. Bago pa man makatutol si Leo, tumalikot na si David at muling tumakbo pabalik sa gitna ng labanan. Ang kanyang sigaw ay narinig sa ibabaw ng lahat ng ingay. Huwag kayong urong. Ubusin sila lahat. Iyon ang huling nakita at narinig ni Leo bago siya isinakay sa isang van. Ang mapinto ay naksara at ang sasakyan ay mabilis na umalis papalayo sa nagliliyap na nayon. Sila ay nakaligtas. Ngunit habang papalayo sila, ang imahe ni David na tumatakbo pabalik sa apoy at ang kanyang malakas na sigaw ay nakatatak sa kanyang isipan. Sila ay malaya. Ngunit ang kanilang kaligtasan ay binayaran ng isang digmang hindi nila alam kung sino ang tunay na mananalo. Ang biyahe papalayo sa nayon ng Sierra Alva ay isang malabo at magulong panaginip. Si Leo ay nakaupo sa loob ng van. Ang kanyang masugat ay ginagamot ng isang medik. Ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa nagliliyap na nayon. Ang tunog ng butong ng baril ay unti-unting humina at napalitan ng ugong ang makina. Ngunit sa kanyang pandinig, ang sigaw at ungol ay patuloy na umulit-ulit. Dinala sila sa isang lugar na hindi pamilyar. Isang pasilidad na tila isang military hospital. Malinis, mahigpit ang seguridad at malayo sa mata ng publiko. Doon, ginamot ang kanilang masugat at binigyan sila ng malinis na damit. Sa loob ng 2 araw, sila ay nasa isang estado ng pahihintay, nakakulong sa isang puting silid, habang sa labas, ang mundo ay patuloy na umikot na tila walang nangyari. Sa 3 araw, pumasok si David sa kanilang silid. Ang kanyang mukha ay pagod. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mata. Ngunit siya ay buo at buhay. Tapos na, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Anong nangyari? Tanong ni Leo. Kahit na natatakot, siyang malaman ang sagot. Naubos sila. Simpleng sagot ni David. Walang natira ang nayon. Sinuno namin hanggang sa maging abo para walang maywang ebidensya. Umupo siya sa paanan ng kama ni Leo. Kailangan ninyong malaman ang opisyal na kwento. Pagpapatuloy niya. Ayon sa media, ang sinalakay namin ay isang liblib na kampo ng isang mapanganib na kulto na responsible sa mga kidnapping at human sacrifice sa rehiyon. Si Dr. Alcaraz ang kanilang pinuno. Kayo, sina Leo at Marco Villanueva, ay mambiktima na nagawang makatakas at siyang nagbigay ng impormasyon sa mga otoridad. Paano ang kaso namin? Tanong ni Marco sa unang pagkakataon na nagsalita mula nang sila ay masagip. Ang kasong muda na isinampo ni Alcaraz ay ibinasura na. Malinaw na ito ay isang paraan para linlangin ang mga pulis at itago ang kanyang mga krimen. Ang kaso ang kapabayaan sa ospital, ibinasura na rin. Malinis na ang mapangalan ninyo. Malaya na kayo. Malaya. Ang salitang iyon ay dapat magdulot ng ginhawa. Ngunit para sa kanila, ito ay isang salitang walang laman. Paano sila magiging malaya mula sa mga alaalang nakatatak na sa kanilang isipan? Pero ang katotohanan, ang tungkol sa mga aswang, mananatili itong sikreto. Maring sabi ni David, ang operasyong ito ay classified. Walang makakaalam. Ang mundo ay hindi pa handa para sa ganitong uring katotohanan. Ang paniniwala nila sa mga halimaw ay mananatiling sa mga pelikula at libro lamang. Mas mabuti ng ganoon. Sa mga sumunod na araw, habang napapagaling, isang mabigat na desisyon ang ginawa ni Marco. Puno ng pagsisisi at kahihiyan, kinausap niya si David ng sarilinan. Isinalaysay niya ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Rico, ang kanyang itsura, ang mga lugar na madalas nilang puntahan, ang kanyang nagawi. Bawat detalye ay parang isang tinik na binubunot mula sa kanyang dibdib. Hindi ito para iligtas ang kanyang sarili, kundi para bigyan ng hustisya si Clara, ang babaeng namatay dahil sa isang kuwintas na naging simbolo ng isang pag-ibig na naging kasinungalingan. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pagkasagip at ilang buwan pagkatapos mahuli si Rico, sa kanyang pinagtataguan dahil sa impormasyon ni Marco, nakita muli ang 3 magpinsan sa huling pagkakataon bago ang isang malaking pagbabago. Nakaupo sila sa isang tahimik na parke.
Pinakmamasdan ang mga taong naglalakad, hindi alam ang digmaang kanilang pinagdaanan. Aalis na kami, pinsan, sabi ni Leo. Nakatanggap kami ng offer para magtrabaho sa isang ospital sa London. Malayo, isang bagong simula. Tumango si David. Naintindihan ko. Marahil iyon ang pinakamabuti. Ikaw? Tanong ni Marco. Ngumiti si David, isang ngiting pagod. Mananatili ako rito. May mga laban pa na kailangang tapusin. Ang nangyari sa Sierra Alpha, hindi iyon ang una. At siguradong hindi rin iyon ang huli. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang nga mata ay seryoso. Kaya mag-ingat kayo. Hindi lang ang nga aswang ang halimaw sa mundo. Maraming taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ngayon, habang isinusulat ko ang kwentong ito, nakatanaw ako sa bintana ng aking bahay dito sa London. Ang snow ay dahan-dahang bumabagsak. Tinatabunan ang siyudad ng isang puting kumot ng kapayapaan. Malayo na ako sa init at lagim ng Pilipinas. Nakapaasawa na ako at may 2 anak na hindi alam ang bangungot na pinagdaanan ng kanilang ama. Si Marco ay nanirahan sa Canada. Nakahanap siya ng tunay na pag-ibig, isang relasyong itinayo sa katotohanan at pagtitiwala. Ang masugat sa kanyang puso ay nagilom na, ngunit ang mapaklat ay mananatili roon magpakailanman. Isang paalala sa naging kapalaran ng kanyang unang pag-ibig. Si David naman ay isa ng mataas na opisyal sa isang ahensya ng gobyerno na hindi ninyo mahanap ang pangalan sa anumang direktoryo. Paminsan-minsan, nag-usap kami. Ang kanyang makwento ay laging kulang sa detalye, ngunit sapat na para malaman kong patuloy pa rin siya sa kanyang lihim na digmaan. Bakit ko ito ikinukwento ngayon? Hindi lang para ibahagi ang isang nakakatakot na karanasan, kundi para mag-iwan ng isang babala. Dahil natutunan ko na ang matunay na halimaw ay hindi lang ang mga may matutulis na pangil at mga matang nagliliyap. Ang mahalimaw ay isinisilang din mula sa mga damdamin ng tao. Isang halimaw ang isinilang mula sa kasakiman ng isang tulisan na tulad ni Rico. Isang halimaw ang isinilang mula sa paghihiganti ng isang naglulukhang asawa na tulad ni Dr. Alcaraz. At isang halimaw ang muntik ng isilang mula sa bulak na pag-ibig ng isang taong tulad ni Marco. Ang lahi nga aswang sa Sierra Alpha ay naubos na. Ngunit ang kadilimang lumikha sa kanila ay narito pa rin, nakatago sa mapuso nga tao, naghihintay ng tamang pagkakataon para muling magpakita at Manila. Kaya sa susunod na makakarinig kayo ng isang kwentong hindi ka panipaniwala, huwag ninyo itong basta nalang isantabi. Dahil sa mundong ito, ang nabangungot ay hindi laging nananatili sa ating paktulok. Minsan, sila ay naglalakad sa ating tabi, nakangiti, at naghihintay lang na tayo ay magtiwala.